Apparently, talagang parang akala mo nanalo si Miss Michelle D as Miss Universe. Okay? Ako natuwa, marami naman ang natawa. Best in costume or best costume, ganun ba yun? Pero it's kinda ridiculous, bordering on bizarre. Pero alam nyo ba, during that time ng Miss Universe, pinakita doon ang Skylab na napakalaki, higante actually, iisip kung saan talaga babagsak. By the way, is there a character sa bagong teleserye na ang pangalan ay Sky na hango sa Skylab? Oh, ang pangalan pala niya Skylove. Paisa pang nangyaring ganap. Well, actually, aksidente. And then, bumagsak ang stage. Yes, bumagsak yung stage ng Miss Universe. Gown ni Miss Nicaragua is hango sa colors ng Nicaraguan flag. Pero, it's more than that. It's just like the Philippines na went through rin sa dictatorship. Kumbaga, kung sa Pilipinas, si Miss Chamsoy Supsup, kung pumunta siya sa El Salvador at mukhang galit ang gobyerno sa kanya, hindi siya makakapasok sa Pilipinas. So ngayon, parang in exile. Kumbaga, sa Pilipinas, kakamping, dilawan, versus Uniteam ng Green and Red na ngayon ay hindi na Uniteam. Kayo ba'y tuwang-tuwa o natutuwa sa pagkapanalo? A week, 7 days after Miss Universe presentation. Why was it deliberate na hindi present sa araw na yon o sa gabi na yon ang panalo? You know what's going on? Nawawala na ang credibility ng Miss Universe organization. Ginagaslight tayo as Filipinos. Kumbaga, para kang nasa Twilight Zone. Who really knows? Baka may expose pang lumabas. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuyakoy List. Akala ko naka-move on na at least itong channel na to, the Kuyakoy List, sa pangyayari sa recent na Miss Universe na ganap sa El Salvador at kay Miss Michelle D na kararating lang actually sa Pilipinas at masigabong ang pag-welcome sa kanya ng mga tao. Apparently talagang parang akala mo nanalo si Miss Michelle D as Miss Universe. So that's good for her, that's good for the family ni Miss Michelle D, and even for the GMA Artist Center. Dahil talagang grabe ang pagbibigay ng pugay sa isang Miss Michelle D, the Miss Universe Queen candidate of the Philippines. Pero we had to do this only because while in transit, si Miss Michelle D from California actually to the Philippines, nanalo pa ang Pilipinas or nanalo si Miss Michelle D as Best in Costume. Beautiful. Ako, to be honest, natuwa ako sa costume. Although, marami rin ang pumuna at natawa. Okay? Ako natuwa, marami naman ang natawa. So that's quite a difference there. Dahil nga parang kakaiba. It's not the traditional Filipiniana costume. But this time, sabi ko nga parang ala Transformer, ala Mazinger Z. Ito ay isang aeroplano. And nanalo ito Best in Costume or Best Costume. Ganun ba yun? It looks really nice and we're just too happy actually for the designer and for Miss Michelle D and of course for the Philippines. Pero it's kinda ridiculous, bordering on bizarre yung pagkapanalo niya. Pero bago pa natin pag-usapan yan, gusto kong ituloy at tapusin din yung mga sidelights na mga kwento na binahagi ko sa last episode natin on Miss Universe. Naalala nyo ba na yung sinabi ko, yung kinikwento ko na bigla na lang nawala si Miss Nicaragua sa
Miss Universe in 1979 because of that Sandanista movement. Tinanggal si President Somoza. That's just one of the bizarre things sa Miss Universe edition na yun, 1979. Na kung saan, again, isang Venezuelan ang nanalo. Pero alam nyo ba, during that time and during the staging itself ng Miss Universe, pinakita doon ang Skylab. Pieces of Skylab na nanggaling sa outer space actually, na bumagsak sa Earth after several years gumagawa ng, let's just say, experiments on the goings-on in outer space. Ito ay produced ng Amerika and it started in 1973. Pero after several years, in fact probably 6 years of being there na umiikot lang sa outer space and creating all this research, gathering information actually, kailangan bumagsak sa Earth. And at that time, talagang lahat ng tao, naalala ko, nagre-ready sa pagbagsak ng Skylab na ito o biglang papasok sa ating atmosphere. Iisip kung saan talaga babagsak. And actually, bumagsak sa tubig ng Australia. Nagkataon naman, may Miss Universe doon na nagaganap noong 1979, July. Pagkabagsak, kumuha ng wreckage or parts of it at pinakita ni Bob Barker yung wreckage ng Skylab na ito. Substantial din yung laki, at pinakita ito live sa Miss Universe. Something na magiging curious ang lahat. I'm sure biglang umakyat ang ratings ng Miss Universe na ito. By the way, is there a character sa bagong teleserye o serye ng ABS-CBN na ano ba yun, tungkol sa high school life? Ano ba yung pangalan nun? Na ang pangalan ng isang character doon ay Sky, na hango sa Skylab. Let me check. Oh, actually, si Andrea Brillantes pala itong si Sky. Oh, ang pangalan pala niya Sky Love, not Skylab. May gulay. Senior high ang pamagat ng series na ito. Kasi parang narinig ko Sky Lab. In a way, pwede na rin. Alright, so aside from that, yung pagbagsak ng Skylab, pa isa pang nangyaring ganap. Well, actually, aksidente. Dahil nung pinoclaim si Miss Venezuela as Miss Universe, ang the usual or customary na nangyayari, iba pang mga kandidata would just gather, say their felicitations and congratulations sa winner. At nag-swarm doon. Ang nga pala, ang ating kandidata sa Miss Universe na yun, noong 1979 was Criselda Cecilio, na naging artista, si Dang Cecilio. Coincidentally, si Dang Cecilio was a batchmate of Mimilani Marquez in 1979 when they won Binibining Pilipinas. Kasama doon is yung nasirang si Miss Teresa Carlson, si Ay Mali. Dagsaan! And then, bumagsak ang stage. Yes, bumagsak yung stage ng Miss Universe. That was another bizarre na pangyayari. Bumagsak yung stage. Hindi kinaya ng stage ang lahat ng kandidata na mailagay sa isang area na kung saan siguro uupo yung queen, and yet, ayun, bagsak. So, maraming nasaktan sa staging na yon ng Miss Universe. Maraming nag-iyakan, crushing moment. At doon na nga nawawala yung Miss Nicaragua or umalis si Miss Nicaragua. And now, present day, ang nanalo si Miss Shanice Palacios of Nicaragua, the first Nicaraguan Miss Universe. And I tell you, nakita ko yung reaction ng mga tao, talagang masayang-masaya, went to the streets, just like yung mga Filipinos din na nagsasaya, mangiyak-ngiyak sa saya, created yung instantaneous na marcha and whatever. Pakita yung flag ng Nicaragua. Of course, you would know na yung gown ni Miss Nicaragua is hango sa colors ng Nicaraguan flag. Pero it's more than that. Actually, this is a show of
protest sa gobyerno ng Nicaragua. Until now, nandun pa rin actually yung Sandanista forces. It's just like the Philippines na went through rin sa dictatorship, and nandoon din yung political restlessness ng mga tao or showing na against sila sa gobyerno na namamahala sa Nicaragua. And talagang alam nila ng gobyerno ni Ortega, present president ng Nicaragua, such that hindi pa rin makapasok yung national director ng Nicaragua. Kumbaga, kung sa Pilipinas, si Miss Chamsi Supsup, kung pumunta siya sa El Salvador at mukhang galit ang gobyerno sa kanya, hindi siya makakapasok sa Pilipinas. And this is happening right now. Hindi makapasok itong national director and even yung anak ng national director sa Nicaragua. And this lady na national director was once candidate in 1991 na kung saan may resumption ng Miss Nicaragua sa Miss Universe. So ngayon, parang in exile and so far, ang alam ko, itong si Miss Universe na si Miss Palacios ay hindi pa nakabalik sa Nicaragua. And right now is still staying in the United States, in New York actually. And only because yung national director was one of the leading protesters against that government. And even Miss Universe, si Shanice Palacios, was also against that government. So, as I've said earlier, dinala niya yung kulay ng flag ng Nicaragua because what they really wanted was to show, pag pro-Sandanista ka, ang kulay mo ay black and red. Kumbaga, sa Pilipinas, kakamping dilawan versus uniteam ng green and red na ngayon ay hindi na uniteam. Kakaiba talaga ang mga pangyayari sa Miss Universe na ito. And also in 1979. So, balik tayo sa pagkapanalo ni Miss Philippines bilang best in costume or best costume, let's just say. Kayo ba'y tuwang-tuwa o natutuwa sa pagkapanalo ni Miss Michelle D? Dahil totoo lang, it was weird na a week after Miss Universe presentation, finals, dun lang malalaman na ang nanalo for best costume ay yung taga-Philippines. Why? Ganun na ba ka sagwa ang sistema ng computer system dyan sa El Salvador? Parang mabagal or mali-mali ang mga tao sa El Salvador. Mali na nga sa pagkaplastada ng Final Five sa Miss Universe El Salvador website. And now this time, it took like what? 7 days to proclaim Miss Philippines as winner? Hold on. Dahil ako mismo, natuwa ako. Pero mas maraming magaganda. Ang Filipinos na lang ba ang bumoboto? Best costume. In other words, walang judges. Why the delay? Number one. And if there was a delay, all of a sudden, Philippines pa rin? It is just weird. Dahil usually, ang alam ko talaga, finals presentation, binibigay na yung winner. Was it deliberate na hindi present sa araw na yon o sa gabi na yon ang panalo? Was there like, again, hocus-pocus or magic na ginawa? Pampalubag-loob ba ito? Again, very bizarre. Of course, we're gonna take it. You know what's going on? Nawawala na ang credibility ng Miss Universe organization. Ginagaslight tayo as Filipinos. Ipinagkikibit-balikat mo na lang. Kumbaga, para kang nasa Twilight Zone. Can I just say, ano yung magiging success ni Miss Michelle D in the Philippines and who knows, in the whole universe, no? The universe is saying something to her, something very special na mangyayari sa kanya. Congratulations, Miss Michelle D. Hats off po sa inyo because you just did remarkably well and you really made the Filipinos proud despite itong mga strange situations na nangyayari during your time there in El Salvador. Mabuhay po kayo. Alright, so I don't know if this is going to be the last or final usapin regarding sa Miss Universe itong 2023.
who really knows? Baka may expose pang lumabas. But any case, again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakoy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. And please subscribe po sa ating channel and click on that notification bell. And of course, maraming salamat sa nanood ng TikTok pala ha. It's just one so far, and we're gonna do a lot more, not necessarily on Miss Universe alone. Also, please check on my website. Update po natin yung ating website, kuyakoylist.com. Again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna-unang ng affiliate marketer na Filipino-American for online stores here in the United States at ang kuya nyo sa Amerika. This is for the Kuyakoy List.